Hoy, Paul, Ano? nandito ka ba para kay Mr. Quinn bagong produkto din? Siyempre, marami siyang investment firm na humahabol sa kanya. Kung hindi ako dumating ng maaga, paano ako makakapag-invest ng mas malaki? Hindi ka ba isang tusong matanda rin? Bilisan mo, tsara na. Ang futures contract. Mr. Quinn, Tara, habulin natin siya. Oras na para sa atin mamuhunan. tara na. Mr. Walker, Mr. Zeller, bakit kayo nandito? Umayos kayo. Mr. Quinn, narinig ko na ang bagong produkto, ilalabas na raw. Hayaan mo kaming dalawa mamuhunan sa pagkakataong ito. Mamumuhunan kami ng tig, 500 million. Mr. Quinn, kailangan mong pag-isipan iyan. Kung hindi, hindi ka namin papasukin. Hindi ninyo ako mapipigilan sa banyo. Sige, papasukin ko kayo. Umalis, hindi ko na kaya. Nakuha na natin. Tatawagan ko ang iba pang investors. Ang produktong ito sa atin lahat. Sa pagkakataong ito, tayo ay magbibilang ng pera hanggang sa mapagod. May na, Mr. Quinn, magdamag kang nagtatrabaho sa loob ng 3 araw. Ngayon ay anibersaryo ng kasal mo kasama si Miss Scott. Nandito ka pa? Kritikal na panahong ito para sa bagong round ng ating investment. Hindi tayo pwedeng magkamali. Pwede tayong magdiwang mamaya. Si. Mason, seryoso, Mason. Nagkakawatak-watak ang pamilya mo, pero nagtatrabaho ka pa rin? Anong problema? Parang nalilito ka. Ang asawa mo, si Miss Scott, nag-date kasama si Liam, ang kanyang unang pag-ibig. Binilhan pa niya siya ng Rolex at Ferrari gamit ang pera ng kumpanya. Malamang nagkakamali ka. Si Sophie ay kumakain kasama ang isang kliyente ngayong gabi. Eto, tingnan mo mismo. Alis ang luma. Pasok ang bago. Salamat, Miss Scott. Manatili tayong magkasama mula ngayon. Cheers sa pag-ibig. Mason, kailangan mong manatiling kalmado. Umuwi ka muna. Malalaman ko kung ano ang nangyayari. Liam, salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Napakasaya ko. Basta masaya ka, lahat ay sulit. Tama, Sophie. Ang asawa mo ay tila galit na galit sa katotohanang binilhan mo ako ng Ferrari at Rolex. Tumawag lang siya at sinigawan ako. Pwede mo bang ipaliwanag ang mga bagay sa kanya? Mason, sobra ka na! Si Liam ang nangungunang tagabenta ng kumpanya. Bilang punong ehekutibo, ano ang mali sa pagbibigay ko sa kanya ng gantimpala? Bakit mo siya tinawagan at sinigawan? Bakit mo siya tinawagan at sinigawan? Kailan ko ba tinawagan at sinigawan siya? Tama ka ba? Akin ang kumpanyang ito. Anong karapatan mo para makialam? Oy, Sabi ko hindi ko ginawa. anong ugali to? Alam na alam mo kung sinigawan mo siya o hindi. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagsigaw, bakit hindi ka tumuon sa trabaho mo? Gamit mo ang cellphone mo sa opisina. Kahit ba nirerespeto mo ako bilang CEO? Ako ay nagtrabaho buong araw na walang pagkain. Anong masama sa pagtigil ng ilang minuto para magpahinga? Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kunin ang kredito para doon? Hindi ka naman mamamatay kung laktawan mo ang isang kainan. Bakit ka nagdadrama? Huwag kang magkunwaring parang hindi mo ako narinig. Ang produkto na ilulunsad natin bukas ay mahalaga para makuha ang susunod na round ng pamumuhunan. Alam mo ba yan?
Nag-overtime ako, puyat buong gabi, para mabuo ang bagong produktong ito. Wala pa akong maayos na pagkain. At anong ginagawa mo? Bumibili ng Ferrari at Rolex para sa iba, at may candlelit dinner kasama sila? Tatanungin kita, alam mo ba na ang paglulunsad ng produkto bukas ay susi para makuha ang pamumuhunan? Ang pag-develop ng mga bagong produkto ay trabaho mo. Ang pagtrato sa top salesman ng Rolex, Ferrari, at hapunan ay trabaho ko. Bakit ka galit na galit? Galit ka lang dahil hindi ka nabigyan ng regalo sa ating anibersaryo ng kasal, di ba? Si, ito na. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mo ng relo? Para sa'yo, pinili ko isang limited edition na Longines. Maalalahanin ako, pero galit ka pa rin. Bakit ka nag-iinarte? Bakit ka ba nagiging mahirap? Ang mga segunda mano na gamit ay marumi. Hindi ako interesado. Ikaw! Sophie, nakuha ko na ang mga bagay. Dadalhin ko na sila ngayon. Salamat. Magpapasalamat ako ng maayos pagbalik ko. Si, bibili ako ng bagong regalo para sa'yo. Masaya ka na? Araw-araw ka namang naghahanap ng butas. Wala kang pagkalalaki. Ang nakakainis? Ang walang kwenta. Mason, baliw ka ba? Sa tingin mo ba pwede mo akong sundan dahil lang kasal tayo? Ang absurd! Tapos na ako sa trabaho. Gusto ko nang umuwi. Hindi ba pwedeng gawin iyon? Para sa'yo, wala akong pakialam. Sana hindi mo ako sinusundan. Naghanda na ako ng regalo para sa'yo. Hintayin mo na lang sa bahay. Oy, hindi ba ang ganda ng Ferrari na ito? Mahigit 10 milyong dolyar ang halaga. Hindi ko naman gusto, pero pinilit ni Sophie na ibigay. Hoy! Sino ang pumayag na mag-uwi ka ng beer? Hindi mo ba alam na si Sophie ay ayaw ng beer? Dinadala ko sa bahay ko. Anong pakialam mo? Tsaka ayaw niya ng beer, pero okay naman siya sa red wine? Para sa trabaho lang lahat. Ano yung sarkasmo mo? Sa totoo lang, parang wala kang pakialam sa akin bilang asawa mo. Ikaw ba? May pakialam ka ba sa akin bilang asawa mo? Wala ba? Hindi ka ba naiinis dahil binigyan ko ng Ferrari si Liam? Bibigyan din kita. Masaya ka na? Kukuha rin ako ng isa para sa iyo. Masaya ka na ba? Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? At saka, dapat mong pasalamatan si Liam sa paglibot sa buong lungsod para mahanap ito para lang mabawasan ang iyong selos. Akala mo kasya ako sa ganyang kaliit na kotse. Kalimutan mo na. Hindi ko naman kailangan yan. Ibibigay mo sa kung sino ang gusto mo. Mason, hindi mo ba ako nirerespeto? Anong pinapanggap mo? Alam kong nagmamalasakit ka sa Ferrari na iyan, pero hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ang kumpanya ay akin, at gayon din ang Ferrari na iyan. Ito ay gantimpala ni Liam, bilang nangungunang salesperson. Oh, Sophie. Hindi ako nagtatrabaho ng mabuti para sa mga gantimpala. Gusto ko lang pag-aani ng iyong trabaho. Nasa labas siya, umulan o umaraw. Nagtatrabaho ng mabuti para sa kumpanya. Karapat-dapat siya ng magandang kotse, bilang kinatawan. Sa kabaligtaran, ikaw ay isa lang mababang programmer. Paano ka makukumpara sa kanya? Bukod dito, sa kasalukuyang mahigpit na daloy ng pera ng kumpanya, nagsasapanganib ako sa aming pondo para lang bilhan ka ng kotse. Ano pa ba ang gusto mo?
Ang paggastos ng 10 milyong dolyar sa isang Ferrari ay okay, pero ang paggastos ng 10,000 libo sa akin naglalagay sa kumpanya sa panganib. Kalimutan mo na, wala na akong pakialam. Ito ay iyong comp. Akala mo ba ang pera ni Sophie ay lumalaki sa puno? Talagang pinupush mo na ito ngayon. Mason, tama na. Sinabi ko sa iyo ng maraming beses. Huwag kang makialam sa aking mga usapin. Dahil lang kasal tayo, hindi ibig sabihin na kontrolado mo ako. Tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw ay magulo kahit saan. Paano ka naging karapat-dapat sa akin? Ngayon, tingnan mo si Liam. Siya ay nananatiling fit. Mukha siyang maganda at matipuno. Anong meron ka sa kanya? Bakit ako ganito? Hindi mo ba alam kung bakit? Siya ay isang salesperson, pero nag-eehersisyo siya sa halip na magtrabaho at makipagkita sa mga kliyente. Kalimutan mo na. Wala akong pakialam. Hindi na ako babalik sa iyong kumpanya. Bumalik ka dito. Kaya, nag-away tayo. Paanong nangahas kang iwanan ako? Hinding-hindi ka magiging kasing tagumpay ni Liam. Huwag mo nang isipin na babalik ka sa akin. G-Queen, ano ang kailangan mo sa ganitong oras ng gabi? Gusto ko ang iyong kadalubhasaan upang ayusin ang aking pagbibitiw at diborsyo. Sige, pupunta ako sa opisina bukas para sa pagbibitiw. Bitawan mo ang hindi mo kayang. Hawakan. Panahon na para magpaalam sa dating mahina at matandang ako. Si Mr. Quinn ba talaga iyon? Ang gwapo niya ngayon. Ang galing ng pagbabago. Para bang ilang taon na tayong hindi nagkita. Napakadramatikong pagpasok ni Mr. Quinn. Sobrang galing niya. Sophie, hindi ko naman intensyong mag-udyok ng gulo sa inyong dalawa. Pero nagalit pa rin siya sa iyo pagkatapos mong bigyan siya ng kotse. Hindi siya kumikilos gaya ng dapat gawin ng isang asawa. Siguradong napakamalas ko. Na napangasawa ko ang isang taong maliit ang kalooban. Miss Scott, malapit na dumating sina Mr. Walker at Mr. Zeller. Ang pulong ngayon para sa paglulunsad ng bagong produkto ay susi sa kaligtasan ng kumpanya. Nasaan si Mr. Quinn? Hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Hey Mr. York, parang sinasabi mong si Mason, isang technical director, ang CEO ng kumpanya. Gusto kong ipaalala sa iyo na si Sophie ang CEO. Hayaan mo akong ipaalala rin na ang produktong gusto nilang investan ay binuo ni Mr. Quinn. Sige, tatawagan ko siya. Sobrang sama na maliit siya ng kalooban. Ngayon, nagpapabaya siya. Bukas, haharapin ko siya. Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Mr. Quinn, Kaya nagpakita ka? Mason, sobra ka na sa linya. Lahat ng kaguluhang ito dahil lang sa ilang salita. At saka, pwede bang huwag kang manamit tulad ni Liam? Ang panggagaya mo sa kanyang estilo ay parang bata at katawa-tawa. Alam mo ba? Ms. Scott, nasa meeting room na ang mga investor. Pwede ba tayong mag-focus muna sa trabaho? Nasaan ang laptop mo? Nabasa mo ba ang group files? Ikaw ang mamumuno sa paglulunsad ng produkto ngayon. Kung hindi mo makumbinsi ang mga investor, masisira ang cash flow ng kumpanya. Ito ay buhay o kamatayan para sa atin. Mas mabuting huwag kang magulo. Anong group files? Paumanhin, Sophie? Nakalimutan ko siyang idagdag sa grupo. Huwag mag-alala. Wala namang kinalaman. Dahil nagbibitiw ako. Narito ang sulat ko ng pagbibitiw. Pirmahan mo. Ano? Magbibitiw ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis sa ganoong kritikal na panahon para sa kumpanya? Mason, ang pagpapabaya sa trabaho isang bagay iyan. Pero ngayon binabantaan mo siya dahil lang sa ilang salita? Napaka-selfish niyan. Mason, kailangan mo bang maging maliit? Hindi mo ba maisip ang mas malaking larawan? Hindi ko inaasahan na ikaw ay katulad ni Liam. Sumasama sa akin sa mahihirap na panahon. Sa pinakamaliit, huwag mo akong hilahin pababa. Sabihin na lang natin na kasalanan ko kahapon. Okay? Mr. Quinn, pakiusap kumalma ka. Pagkatapos ng lahat, isa ka sa mga nagtatag ng kumpanya.
Eksakto, isang mahalagang sandali para sa kumpanya. Kahit para sa iyong sarili, hindi ka maaaring maging ganito kawalang responsibilidad. Anong responsibilidad? Iyo ang kumpanya. Ikaw ang dapat maging responsable. Ikaw, Sigurado ako bilang nangungunang salesperson, si Mr. White ay malamang na mas pamilyar sa produkto kaysa sa akin. Miss Scott, ipaalam mong alalahanin ko sa iyo na sina Mr. Walker at Mr. Zeller ay interesado sa produkto na binuo ni Mr. Quinn, hindi ang kumpanya. kung hindi ako pumirma, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Inuutusan kitang dumalo. Sa pulong, Gawin mo ang gusto mo, kahit hindi mo ito pirmahan. Ayon sa batas, ang pagbibitiw ng isang empleyado ay epektibo pagkalipas ng 30 araw. tama na ang ugali. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit wala ka, nandito pa rin si Liam. Sophie, huwag kang mag-alala. Alam ko lahat ng detalye ng kumpanya. Magpe-present ako sa mga investor. Magiging kasing ganda lang. Ang gabi na. Nasaan sila? Kumusta, Mr. Walker? Nandito ka na sa wakas. Magsimula na tayo. Sabik na kaming makita ang inyong bagong produkto at yumaman kasama ka. Tunay, Sino ito? Kumusta, Ginoong Walker? Ako ang mangunguna sa product launch ngayong araw. Siya ba ang iyong assistant? huwag kang magkamali ng intindi. Wala akong assistant na katulad niya. Kung gayon, kung hindi siya assistant, ano ang kwalifikasyon niya upang mamuno sa product launch ngayon? Ano ito, Miss Scott? Kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Hayaan mong ipaliwanag ko. Siguro, hindi nyo pareho alam. Ako ang pangunahing tagaplano ng produktong ito. Si Mason lang ang nagpatupad. Hindi niya alam ang maraming detalye. Oo, si Liam ang punong tagaplano at mas pamilyar sa produkto. Kaya, pinakiusapan namin siyang ipresent ito sa inyo. Pakiusap, huwag kayong mag-alala. Ang aming bagong produkto, tiyak na hindi mabibigo. Tayo na, makinig at manood tayo. Ang mga produkto ng aming kumpanya ay palaging nangunguna sa merkado at ang bagong release na ito ay inaasahan na yayanig sa buong industriya. Anong nangyayari? Bakit nawala ng kuryente? Oh, hindi! Bakit nagkaroon ng brownout? Hindi ko man lang na-save ang trabaho ko. Magpatuloy sa presentasyon. Huwag tumigil ngayon. Ako, Well. Si Liam ang tagaplano, pero ang aktual na nagpatupad ng proyekto ay si Mason. Bakit hindi siya ang magpatuloy ng presentasyon para sa inyo? Ang aming top salesman, si Mr. White, nabanggit na hindi ko alam ang maraming detalye, kaya siya dapat magpatuloy. Huwag nating patagalin ang ating mga investors. Hindi ba ikaw ang punong tagaplano? Hindi mo ba alam ang produkto sa loob at labas? Bakit? Hindi ka ba makapagpaliwanag ng wala ang slides? Isa ka lang bang placeholder? Para sa planning director? Isa ka lang bang isang kapalit para sa direktor ng pagpaplano? Ano to, Mason? Dahil lang hindi ka ginawang tagapag-ulat, nagwawala ka at sinusubukan mong patirin si Liam? Diano, Wala ka bang responsibilidad o dedikasyon bilang isang empleyado? Sophie, sa palagay ko hindi siya naaapektuhan ng mga sinabi mo. Ako na ang bahala sa kanya pagkatapos kong makuha ito. Pasensya na sa abala, mga Ginoo. Hindi naman sa hindi ako makapagbigay ng ulat. Kailangan ko lang ng mga larawan na magpapakita ng ilang tiyak na datos. Makatitiyak kayo. Ang aming bagong produkto ay hindi kayo bibiguin. Huwag kang makialam. Sinadya mo bang hadlangan ang aming mga mamumuhunan? Umalis ka! Mga Ginoo, heto ang isang ideya. Bakit hindi tayo magkaroon ng magandang handaan ngayong gabi? Maaari nating tapusin ang kasunduan sa pamumuhunan noon, Ginoong Quinn, o dapat kong sabihin, Mason. Dahil nagbitiw ka, sa teknikal, hindi ka na dapat narito sa okasyong ito. Gayunpaman, si Sophie at ako ang mag-ho-host sa aming mga importanteng bisita, kaya kakailanganin namin ng magsisilbi ng inumin. Bakit hindi ka sumama sa amin?
Ang paghahain ng inumin ay trabaho ng isang tagapagsilbi. Bilang isang nagbitiw na, hindi na ako sasama. Hindi ka sasama? Kung hindi ka sasama, edi walang sasama sa atin. Mason, paano mo nagawa? Duwag na walang kwenta. Magpakita ka ng ugali sa ganitong sitwasyon? Binigyan ka na ni Liam ng paraan, pero patuloy kang nagsasamantala. Gusto mo bang mapahiya ang sarili mo sa harap ng mga investor na ito? Sinasabutahin mo ang investment na ito ng sadya. Baliw ka ba? Akala mo ba kailangan ko ng tao para bigyan ako ng daan? Ang buong proyektong ito ay gawa ko mula simula hanggang dulo. Sino ba ang akala niya siya para alukin ako ng paraan? Siya ang aking magiging asawa at CEO. Siya yon. Inuutusan kita na humingi ng tawad kay Liam at bayaran siya para sa emosyonal na sakit. Kung hindi, didiborsyuhin kita at iiwan kitang wala. Ipinapakita mo na ang totoong ugali mo, ha? Sige, kung magbababa ka, bababa ako ng mas mababa. Mr. Walker, Mr. Zeller, kanselahin ang investment. Mason, nababaliw ka na yata. Bakit ka nila papakinggan? Sa tingin mo ba talaga na malaking tao ka? Sasabihin ko sa'yo, kung wala ang mga resources ng kumpanya, wala kang kwenta. Talagang sobra kang magpalaki. Akala mo ba sina G. Zeller at G. Walker nandito dahil sa'yo? Nandito sila para sa akin at kung ano ang dala ko sa mesa. Nakakatawa. Pinahahalagahan nila ang mga produkto at potensyal ng kumpanya, hindi ikaw. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Paano ka nangahas gumawa ng ganyang mga pahayag? Kung talagang makapangyarihan ka, ay i-blacklist kaming dalawa. Sige, dahil hiniling mo, gagawin ko yan. Mula ngayon, sabihin mo sa lahat ng investors at mga kasosyo na sino mang maglakas loob na makipagtrabaho sa kanya ay kalaban ko. Naiintindihan, Ginoo. Pareho kayong nagpapakita sa kanya ng respeto? Ang tawag sa kanya na Ginoo ay sobrang puri na sa kanya. Kahit tawagin mo lang siya sa pangalan, sobra na yun sa pagpupuri. Hoy, Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Hanggat hindi ako pumapayag sa investment na ito, hindi sila mag-invest. Akala mo talaga napaka-importante mo. Tinawag ka lang naman ng investors na Ginoo dahil lang sa paggalang. At ngayon akala mo ikaw na ang masusunod? Oo, nirerespeto nila ako. Pero wala naman yun sa'yo, di ba? Natatakot ka lang na kapag nakipag-divorce ako sa'yo, babalik ka sa pagiging broke at walang kwenta. Sinasabi mo yan parang i-blacklist ka ng buong industriya para takutin ako. Sinasabi ko sa'yo, tiyak na magfa-file ako ng divorce. See a deal. Tara na po. Mr. Zeller, Mr. Z, ano? Miss Scott, kahit gusto mong mag-artista, gawin mo sa tamang oras. Kung wala si Mr. Quinn, hindi magiging pareho ang kumpanya natin. Gusto mo ba talaga isakripisyo ang kinabukasan ng lahat para sa mabulaklak na dila na to? Tama na. Ako rin. Ayoko na. Tigilan mo na kaming takutin. Relax ka lang, Sophie. Kahit na gusto ni Mason sabutin ang investment na ito, basta nandito ako, makukuha natin yan sigurado. tama. Kapag nakuha na natin ang pondo, haharapin natin siya mamaya. Tara, kausapin natin si Mr. Walker at Mr. Zeller. Nandoon sila. Mr. Quinn, pumunta po kayo sa sasakyan. Bakit naman yumuko si Mr. Walker para buksan ang pinto para sa kanya? Ginoong Quinn, magre-resign ka ba talaga? Kung malaman ito, ang mga mayayaman na iyan, mag-aagawan para makuha ka. Ginoong Quinn, matagal na tayong magkakilala. Seryoso, bakit hindi ka pumunta sa kumpanya namin at maging pangkalahatang tagapamahala? Bibigyan kita ng taunang sahod na 30 million plus 10% na bahagi. Tama na iyan. Paul, binabastos mo ba si Ginoong Quinn? Bakit siya magtatrabaho sa maliit at pangit na kumpanya mo?
Mag-aalok ako 50 milyon kada taon na may 20% bahagi. Sumama ka sa akin, Mason. Hoy, matandang palengkero. Hindi ka ba aalis? Sige, aalis na kami. Tigilan mo ako. Ano ito? Si Mason ay walang kwentang tao. Bakit nag-aagawan ng ilang CEO sa sobrang taas na alok? Hindi ito maaari. Sophie, sa tingin ko alam ko na. Kaya pala ang basurang iyon gumagawa ng gulo at sumisira ng mga investment. Tinitrador niya tayo at ibinebenta ang teknolohiya natin. Ito ay pagnanakaw. Maaari natin siyang kasuhan. Bulag at hangal. Iyan ka. Kung wala si Ginoong Quinn, sino ang gugustuhing mamuhunan sa basurang kumpanyang ito? Alam mo bang matagal na siyang nagbabalak lumabas? Alam mo bang kilala niya ang mga investor? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kayo lahat ay sangkot sa planong ito para lokohin ako. Seryoso, Sophie. Hindi mo pa rin nare-realize kung gaano kakahangal. Si Ginoong Quinn ay isang nangungunang henyo sa mundo. Nangunguna sa industriya. Para tulungan kang magtagumpay, nagtrabaho si Ginoong Quinn araw at gabi sa mga proyekto. At ikaw, ginagastos mo ang pinaghirapan niyang pera. Bumibili ng mamahaling sasakyan at relo para sa walang kwentang iyon. Pero binabastos mo pa rin si Ginoong Quinn. Mga babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat. Sinasabi ko sa iyo, Nina, ayoko na ipapaliwanag ko ngayon. Kung wala si Mason, ang sistema ng bulok na kumpanyang ito guguho sa loob ng wala pang 3 oras. Mababang karote ito sa wala pang 3 araw. Ikaw, Uy, Sophie, papalapit na sa atin ang kanilang sasakyan. Ang nakikita mo sa akin ngayon ay dulo lang ng iceberg. Bilisan mo at pirmahan ng dokumento. Mag-iwan ka ng dangal para sa sarili mo. Kung hindi, may ibang mag-aalis nito sa iyo. nakakabaliw na ito. Paano ako naging bulag para pakasalan si Mason na walang kwentang talunan? Hindi lang niya ako dinisrespeto, kundi pinakansela din niya si Mr. Walker at si Mr. Zeller para kanselahin ang kanilang mga investment. Sophie, kasalanan ko lahat ito. Pinagalit ko si Mason. Ang investment sana ay natuloy kung hindi. Hindi mo kasalanan. Sinikap mong tulungan ako at ang kumpanya. Kasalanan ni Mason. Siya ay isang maliit na talunan. Kung hindi ko siya naawa at pinayagan siyang magtrabaho sa kumpanya ko. Isang probinsyano na tulad niya hindi man lang makakapag-kita at makilala ang mga investors. Sophie, tungkol diyan, hindi ba masyadong walang utang na loob si Mason? Ang talunang iyan ay naglakas loob na. Takutin ako ng diborsyo. Sisiguraduhin kong wala siyang makukuha sa mga ari-arian ko. Kapag nawala na siya sa buhay ko, siya ay magiging isang walang kwentang talunan. Paiiyakin ko siya na walang malapitan. Sige, Sophie. Huwag kang masyadong magalit. Baka makasama sa katawan mo. Sino ka? Sino nagpapasok sa'yo dito? Lumabas ka. Kumusta? Ginang Scott, pinadala ako ni Mr. Quinn para tulungan siya sa diborsyo. Narito ang kasunduan. Pirmahan mo dito kung sumasang-ayon ka. Anong problema, Sophie? Hindi ako makapaniwala kay Mason. Talunan na iyon. Gustong kunin ang kalahati ng mga ari-arian ko. Sige, sabihin mo sa kanya na kung gusto niya ng diborsyo, kailangan siyang umalis nang wala sa mga ari-arian ko. Huwag mo nang isipin na makuha ang aking mga ari-arian. Si G. Quinn ay sumasang-ayon na umalis ng walang anumang ari-arian. Pumirma dito. Sa palagay ko, si Mason ay may kamalayan sa sarili pagkatapos ng lahat. Magaling. Gustong iparating ni G. Quinn sa iyo ang isang mensahe. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Pagsisisihan mo ito. Ako? Magsisisi? Nakakatawa. Ang hiwalayan ng isang maliit na tao tulad niya ay ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko. Siya dapat ang nagsisisi. Sige, Sophie. Hindi na kailangang magalit sa talunang ito. Miss Scott. Masamang balita, Miss Scott. Anong nangyari? Lahat ng sistema natin ay bumagsak. Sinasabi ko sa iyo, talagang tapos na ako. Nililinaw ko ngayon, kung wala si Mason, ang sistema ng bulok na kumpanyang ito guguho sa wala pang 3 oras. Hindi na magtatagal bago ang pagbagsak.
Talaga bang nag-crash ang sistema natin? Paano nalaman ni Cody na mag-crash ang sistema natin? Miss Scott, kailangan mong mag-isip ng solusyon agad. Ito ay isang matinding emergency. Kung hindi natin ito maaayos agad, ang mga user natin ay hihingi ng refund at ang mga partner ay aatras. Malaking kawalan ito sa atin. Alam ko naman iyon. Hindi ba dapat alam mo ang gagawin bilang manager? Inupahan ka namin para malutas ang mga problema? Nag-crash ang sistema, kaya hindi ba dapat ikaw ang nag-aayos? Hindi naman sa ayaw naming ayusin. Ano ang problema? Akala mo magagamit mo ang sitwasyong ito para pilitin si Sophie para sa increase at bonus? Huwag mo kaming siraan, Liam. Miss Scott, masyadong komplikado ang code. Sinubukan na namin lahat ng paraan, pero hindi talaga namin maayos. Miss Scott, mag-isip ka ng paraan, kahit na ibig sabihing humingi ng tulong sa labas. Sino ang dating nag-aayos ng mga problemang ito? Ipagawa mo ulit sa kanila. Madali para sa iyo na sabihin. Pero ang taong kayang ayusin ito ay umalis na. Sino siya? Ibalik mo siya. Hindi mo ba alam? Si Mr. Quinn. Anong sinabi mo? Yung talo lang na si Mason, kaya bang ayusin iyon? Sophie, huwag kang maniwala sa taktika niyang pananakot. Ang sistema ng ating kumpanya ay hindi lang advanced kundi napaka-stable din. Nag-crash ba dahil wala si Mason? Sa tingin ko ay nagkakasundo kayo. Sadyang ginagawa niyong mag-crash ang sistema para iset up si Sophie. Teka lang, anong alam mo? May makakapantay ba kay Mr. Quinn? Siya ay henyo sa sektor ng internet. Ang sistemang dinisenyo niya ay parehong matatag at makabago. Sige, sino ba ang hindi nakakaalam na talo si Mason? Huwag kang gumawa ng dahilan para sa iyong kawalan ng kakayahan. Sophie, sa tingin ko dapat nating tanggalin na lang ang mga palamuning ito. Makakatagpo ako ng 3 programmer na pwedeng upahan para sa bawat 2 bug sa iyong code. Tanga ka. Sino ka ba sa akala mo na sinusubukan akong tanggalin? Sabihin ko sa'yo, aalis na ako dito. Maaaring hindi ako kasing galing tulad ni Mr. Quinn na sobrang layo, pero matagal na akong kasama niya, sapat na tagal. Pagkatapos umalis sa nakakaawang kumpanyang ito, maraming ibang kumpanya ang maghihintay sa akin. Sa isang babong amo na tulad mo, at ang iyong walang hiya na toy boy. Sira na dito. Aalis din ako. Magre-resign din ako. Magre-resign din kami. Ang manatili sa kahindik-hindik na kumpanyang ito ay walang idudulot na kinabukasan. Tara na, tara suportahan nating lahat, si Mr. Quinn. At sabihin ko sa iyo, si Mr. Quinn lang ang makakaayos ng sistema. Kung hindi ito maayos, hintayin mo ang iyong mga user at partner na umatras at humingi sa iyo ng kompensasyon. Tara na! Lumabas! Lahat, lumabas! Sophie, huwag kang magalit sa mga talunang ito. Lahat sila ay kasabwat ni Mason at tiyak na may masama silang balak. Ang pagbagsak ng sistema na ito ay maaaring sadyang paninira nila. Mabuti na lang at nagbitiw sila. Maaari tayong kumuha ng bagong empleyado. Yung sinumpang si Mason, hindi ko siya hahayaang makawala. Ngunit sa napakaikling panahon, paano tayo makakahanap ng taong mag-aayos nito? May isang lalaki na si Aether. Siya ay isang kilalang henyo sa buong mundo. Karaniwan, siya ay nasa Apex Cybercafe. Kung makukuha natin siya, tiyak na maaayos niya ito. Talaga? Magtiwala ka, Sophie. Puntahan natin siya ngayon din. Tara na! Mr. Quinn, huwag mong sabihin sa akin na binuo mo ang iyong susunod na henerasyong AI dito sa basurang internet cafe na ito. Hindi ba ikaw ang sikat na Aether? Wala akong sariling computer. Gusto ko sanang bumili ng isa, ngunit sinabi ni Sophie na masyadong mahal at makakaabala sa trabaho ko. Kaya napilitan akong pumunta dito. Wala ba siyang kahihiyan? Hindi niya pinansin ang presyo. Kapag ginagastos ang pera mo para bilhan ang kanyang unang pag-ibig ng mamahaling kotse na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon, pero ang pagbili sa iyo ng computer ay napakamahal? Mr. Quinn, seryoso ako. Babayaran kita ng 50 million kada taon, may 20% na equity. At dahil hiwalay ka na, paano kung ito? Ang anak kong babae ay 18 na at napakaganda niya. Isipin mo, Wow, Jack. Itinuturing kitang kapatid, pero bilang biyanan? oh, ikaw. Gusto ko lang alagaan mo siya. Jack, salamat sa alok. Gayunpaman, nagpaplano akong magsimula ng sarili kong negosyo. Maganda ang sinabi mo. Panahon na para simulan mo ang sarili mong negosyo. Itinatago mo ang iyong mga talento para kay Sophie sa lahat ng mga taon na ito. Sa huli, wala kang nakuha.
Kahit ako hindi na makatiis. Oh, siya nga pala. Isang malaking tao ang bumalik galing ibang bansa kahapon at nagtanong tungkol sa iyo. Gusto kanyang makilala. God? Kailangan maghintay yan hanggang matapos ko ito. Mag-usap tayo. Pagkatapos. Sige, hihintayin kita sa ibaba. Ang baho. Sabi mo nasa loob si Aether? Mapagkakatiwalaan ba siya? Sophie, huwag kang mag-alala. Sikat siyang henyo sa buong mundo. Ang system crash ay maliit na problema para sa kanya. Maaari niya itong malutas agad. Nandito ka? Nasaan si Aether? Mason? Bakit nandito ka? Nasaan si Aether? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Nakuha ko na. Talunan ka. Nakaramdam ka ng sama ng loob pagkatapos kang paalisin. Kaya, sinira mo ang sistema ng aming kumpanya. Ngayon, inagaw mo ang booth ni Aether. Sinusubukan mong magpanggap na siya. Mason, alam kong bitter ka dahil sa diborsyo mo kay Sophie at nagseselos. Pero, hindi mo pwedeng sirain na lang ang sistema ng kumpanya at hadlangan kami sa paghahanap kay Aether. Hanapin mo ako kung may problema ka. Paano kung humingi ako ng tawad? Bakit ka dapat humingi ng tawad sa kanya? Siya dapat ang humingi ng tawad sa iyo. Babalaan kita, Mason. Paano mo nagawa isang talunang tulad mo magpanggap na sikat na Aether? Tiyak na blacklist ka ng buong industriya. At saka, tiyak na kakasuhan kita dahil sa pagsira mo ng sistema ng aming kumpanya. Tapos na ako. Puntahan mo ako sa baba. Una, tigilan nyo na ang paghahanap kay Aether. Dahil ako siya, hindi kita tutulungan. Pangalawa, tigilan mo ang paninira sa pangalan ko. Hindi ako bababa sa antas na iyon. Tungkol naman sa blacklist, makikita natin kung kaya mo ba. Si Aether ba yan? Imposible. Sophie, huwag kang magpalinlang sa kanya. Kung siya talaga ay ang sikat na Aether, bakit hindi siya kilala sa kumpanya? Ang gago naman. Muntik na akong maniwala. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung wala si Aether sa cafe, saan natin siya mahahanap? Sophie, huwag kang magpanik. Tatanong ako sa paligid. Mr. Quinn, ito ay. Uy, matandang kaibigan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Ikaw pala? Anong meron? Akala mo hindi ako lalabas, ha? Magkakilala kayo? Siyempre, magkakilala kami. Noong kolehiyo, Mr. Quinn ay ang paborito ng campus. Hinabol ko siya sa loob ng 3 taon, ngunit si Mr. Quinn hindi man lang tumingin sa akin. Oh, sige na. Ikaw ay anak ng bilyonaryo. Bakit ka maaakit sa akin? At saka, hindi ko alam ang iyong mga pagsuyo. Noong mga panahong iyon, ang iyong mga mata ay nasa Sophie lamang. Mapapansin mo ba ang iba? Hindi ito maaaring ang dahilan kung bakit ka narito, di ba? Diretsuhin natin ang usapan. Interesado ako ng husto sa susunod na henerasyon na AI na binuo mo. Nagdesisyon akong mamuhunan sa'yo. Magkano ang iyong ipapuhunan? Mayroon akong 10 bilyon sa aking account. Ituring mong funded na ang iyong proyekto. 10 bilyon? Tulad ng inaasahan ko kay Miss Snow. Malaking hakbang agad-agad. Balak kong magsimula ng negosyo, pero hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Bakit hindi? Nag-aalala ka bang maging katulad ako ni Sophie? Huwag kang mag-alala. Kukuha lang ako ng 49% ng shares. Makuha mo ang 51% para sa iyong technical contribution. Pero, Wala nang pero. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Okay lang ba? sige, kung ganoon, tatanggapin ko na. Sa aking next-gen AI, siguradong kikita ka. Hindi ako matatakot. Kahit na bumagsak ito. Oh, at isa pa. Bukas ng gabi, mag-host ako ng cocktail party. Pwede mong gamitin ang kotse ko. Party sa bahay mo? Bakit ako pupunta? Ang bagal mo talaga. Magkasosyo na tayo. Ayaw mo bang i-advertise ang AI mo? Bukod dito, kailangan mong makipag-network sa mga tao mula sa lahat ng industriya. Kung hindi ka pupunta, papayagan mo ba akong makipag-socialize mag-isa?
Sige, pupunta ako. Binabati kita, Mr. Quinn. Miss Snow ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Sophie. Kung ano ang lagay niya ay hindi na alalahanin ko. Pero Pero ano? Wala ka pa bang nararamdaman para sa kanya? Hindi ba? ayokong maging backup plan. Babawiin ko lahat. Nang sa akin. Sophie, may balita kami. Nasaan siya? Narinig ko na dadalo siya sa party ng pamilya Snow. Nag-ayos ako ng ilang koneksyon para ma-invite din tayo. Mahusay. Kailangan nating makipag-ugnayan kay Aether. Tulad ng inaasahan sa pamilya Snow, ginagawa nila itong napakalalaking bagay para sa isang cocktail party lang. Narinig ko na bukod kay Chloe Snow, ang kanyang kapatid na si Clara ay babalik din mula sa ibang bansa at ipapakilala niya isang bagong mahalagang kasosyo sa lahat ng mga big shot. Salamat, Liam. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Iba ka sa talunang si Mason. Hindi lang siya walang naitulong, kundi hinila pa ako pababa. Sophie, handa akong gawin lahat para sa iyo. Sophie, tingnan mo. Iyon ay ang pribadong sasakyan ng pamilya Snow. Bakit siya nandito ng maaga? Dapat ba tayong pumunta, batiin siya at mag-iwan ng magandang impresyon? Tara na. Anong ginagawa ng talunan na si Mason dito? Paano nangyari ito? Naiintindihan ko. Malamang nagalit siya dahil hindi siya nakakuha ng kahit anong ari-arian, kaya nandito siya para istorbohin ako. Hindi natin siya pwedeng papasukin. Tumigil ka dyan. Mason, hiwalay na tayo. Kung magpapatuloy kang mang-istorbo sa akin, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Ako? Nang iistorbo sa iyo? Mukhang nagdedeliryo ka. Ikaw, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pinaggagawa mong kalokohan. Sa tingin mo ang pag-upa ng mamahaling kotse para magpakitang tao ay magpapagsisi sa akin na hiwalayan ka? Panaginip mo yan. Mason, alam kong naiinis ka dahil sa hiwalayan ninyo ni Sophie. Kung may sasabihin ka, dumiretso ka sa akin. Hayaan mo na si Sophie. Sandali lang. Hindi ako nandito para makipagkita sa kanya o makipagtalo sa iyo. Bilisan mo at umalis ka sa harapan ko. Mason, hindi ba kita nirerespeto? Lakas ng loob mong insultuhin kami? Kung hindi ka nandito para istorbohin ako, ano bang pakay mo? Sasabihin mo bang nandito ka para sa party ng mga Snow, ha? Ano pa ba? Buti naman na hindi para kay Sophie ang punta mo. Pero ang party na ganito, kalaki, ay dinadaluhan lamang ng mayayaman at makapangyarihan. Sina Sophie at ako ay nagsikap pa para lang ma-invite. Eddie, wow? Dahil hiwalay na kayo ni Sophie, tigilan mo na ang pagsingit. Ikaw na tambay na walang trabaho. Wala kang pakialam kung mabalita ng media. Pero mapapahiya si Sophie. Layas ka! Huwag mo akong paupahan na ipatawag ang mga bantay para palayasin ka. Sophie, minamaliit mo ang halaga ko. Ngayon, hindi lang walang magtataboy sa akin, kundi ako ay personal nilang iimbitahin sa loob. Sophie, Imbitahan ang isang talunan na tulad mo? tama, imbitahan nila ako. Tingnan mo, may darating para sa akin. Mr. Quinn, isinugo ako para sunduin kayo. Mr. Quinn, pinapunta ako para sunduin ka. Ikaw, pinapapasok mo siya? Bakit problema yon? Kanino kang assistant? Kay Miss Snow, syempre. Si Clara Snow, tama. Bakit mo to sinasabi sa kanila? Mauna ka. Imposible. Talunan lang siya. Paano siya posibleng makakonekta kay Miss Snow? Sophie, nakuha ko na. Talaga? Nagtataka ako kung bakit siya nagpapanggap na si Aether. Sinusubukan niya lokohin si Miss Snow. Mason, hindi ako makapaniwala gaano kakatapang para gawin to. Magandang pagkakataon ito para sa atin. Ilantad natin siya dahil nagpapanggap siyang si Aether sa mga Snow. Hindi lang tayo makakapaghiganti, kundi mananalo rin tayo sa loob ng pamilya Snow. Aakyat tayo sa tuktok sa isang iglap. Tama ka. Bilis, sabihin natin kay Miss Snow. Tayo na.
Ginoong Walker, matagal na tayong hindi nagkita. Ikinagagalak kong makilala ka. Tuloy, binabati kita, Ginoong Quinn, naway magkaroon ka ng walang hanggang pagkakataon. Ginoong Quinn, mula ngayon, huwag mong kalimutan na tulungan ako at si Ginoong Walker sa ating mga negosyo. Huwag kang mag-alala. Itinuturing ko kayong aking mga kapatid. Hindi ko kayo iiwan. Sophie, nandyan siya. Tara, kunin na natin siya. Mason! Mason, manloloko ka. Paano mo nagawang lokohin si Binibini Snow? Kung hindi kita nahuli sa tamang oras, nakatakas ka sana. Mason, si Sophie at ako ay pinipigilan ka lang para sa ikabubuti mo. Hindi ka naman nagagalit, di ba? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga nanloloko kay Binibini Snow? Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang wisikan ng Alaksi? Dahil ikaw ang aking dating asawa, hahayaan kitang magpaliwanag ka. Kung hindi, gagawin ko ang isang eksepsyon at sasaktan ng isang babae. Lahat, tingnan ninyo. Ang taong ito ay manloloko. Nagpapanggap siya na si Aether para manlin lang kay Binibini Snow. Bitawan mo. Hindi ka namin hahayaang makatakas. Bitawan ninyo siya. Pakawalan mo siya. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo siya. Sino ka? Uy, ganda. Pinapayuhan kita na wag kang makialam. Manloloko ito. Nagpapanggap siyang Aether para manloko kay Miss Snow. Kung makatakas siya, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Pagdating niya, Sinasabi mo bang manloloko siya? Bakit hindi ko alam? Ang niloloko niya ay si Miss Snow. Bakit mo malalaman? Sino ang magsasabi sa kanya kung sino ako? Sophie, sobrang tanga mo. Ito ay anak ni Mr. Snow, si Clara Snow. Ikaf si Miss Snow? Miss Snow, manloloko si Mason. Pagkatapos siyang paalisin ni Sophie, tumakbo siya sa Apex Cyber Cafe at nagpanggap na siya si Aether. Huwag mo siyang hayaang lokohin ka. Tama iyan, isa lang siyang walang silbing talunan. So, ikaw ang dating asawa ni Mason, Sophie. Ang tanga mo. Kasing tanga ng itsura mo. Miss Snow, tingnan mo. Nahuli ko ang manloloko para sa iyo. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Pero bakit mo ako iniinsulto? Nasaktan ba kita? Mayroon kang hiyas tulad ni Mason, pero hindi mo siya pinahalagahan. At niloko mo siya. Puta. Hindi ba iyan napakatanga? Sinabi mo pa nga, si Mason ay nagpapanggap bilang Aether. Akala mo ba kasing tanga kita? Ay, siya. Hayaan mong liwanagan kita. Makikita mo kung gaano kahusay. Ang lalaking ito na dati sa iyo, talaga. Mason, sige, ipakilala mo na ang iyong bagong produkto. Lahat, ang ipapakita ko sa inyo ay ang aking bagong binuo na susunod na henerasyong AI. Pinangalanan ko itong Aether. Subukan ninyo ito. Ako na mauuna. Aether, tulungan mo akong suriin ang isang lalaking nagngangalang Liam mula sa SQ Group. Nasuri na. Si Liam ay walang kwenta. Nakulong siya dahil sa pagnanakaw at pandaraya. Nakipag-date siya sa ilang babae ng sabay-sabay pagkatapos siyang makalaya. Siya ay napakalaswa at mayroon siyang sipilis at iba pang STDs. Hindi totoo yan. Itong walang kwentang sistema ay naglalabas ng kalokohan. Narito ang ebidensya. Bitch! Baliw ka ba? Umalis ka! Bitch ka! Liam, paano mo ako niloko? Mason, may kakayahan ka talaga ha? Kahit playboy ako, anong gagawin mo? Ang pulis, ang hahawak sa kaso mo. Dalhin ninyo siya.
Sandali, ako. Mason? Mahal? Nagsisisi ako. Nagkamali ako. Magpakasal ulit tayo, okay? Nakita mo mismo. Tapos na kami ni Liam. Umalis ka. Hindi ako aalis. Mahal, kailangan mong mamuno. Kung hindi, ang kumpanya nating mababang karote. Hindi mo pwedeng iwanan ako dahil sa isang pagkakamali. Patawad, mahal. Hindi mo iyon sinasadya. Alam mo lang na kung wala ako, tapos ka na. Mason, may awa ka ba? Kung hindi mo ako tutulungan, lahat ng maniningil lalamunin ako ng buhay. Ayoko nang mabangkarote. Ayoko nang maging mahirap. Ikaw ang may gawa niyan. Umalis ka. Mason! Mason! Simula ngayon, magkaroon tayo ng magandang pagtutulungan. Gayon din. Miss Snow, sabay na tumalon sina Liam at Sophie sa gusali. Sayang. Masyado silang madaling nakatakas.